Hindi madali ang pagpapanatili ng seguridad sa mga pantalan. Kaya bago pa man maging miyembro ng Port Police Department, masusing pag-aaral at pag-iensayo ang pinagdaraanan. Kung ano mga ito, alamin natin sa Port Patrol ni Ahmad. Hello mga kapantalan! What's up? So ngayon, nandito tayo ngayon sa Poro Point, San Fernando, La Union. Dito daw kasi yung PPA Training Center. Dito nagtitrain yung ating mga port police and so far meron tayong 31 trainees. And ngayon papunta tayo sa training center nila para makita natin kung ano nga bang meron doon. And let's go! Ako po si Port Police Superintendent Salvador Daguon Jr. Kasalukuyan po ako yung course director ng ating Basic Port Police Training. Ano ba yung nilalaman ng basic port police course? Like ano yung mga subjects? Ano yung mga physical activities na kailangan gawin? Tapos paano siya napapagsiksik in 1 month? So, gaya ng training ng ibang law enforcement agency o sa military, the same din yung routine ng ating training. No? So, yung mga training natin gigising ng alas 4, magja-joggingan, mag-exercise. Then pagdating ng 7, kakain. Pagdating ng 8, magkakaroon sila ng classroom instruction. So after ng classroom instruction, may tinatawag tayo ng mga study period sa mga subjects nila. And pagdating ng 10 p.m., ito yung tinatawag nating TOPS. Military term kasi yan yung TOPS, no? Yung ibig sabihin, yung time for all personnel to sleep. So alas 10, yun ang time of sleep nila at gigising na naman ng alas 4 yun. Pwede niyo pong explain yung mga firing, yung wasar, siguro yung mga activities na pwede nitong. So yung firing natin, no, it's composed of 2, no? Pistol at saka yung rifle natin. So doon sa pistol, tinitest natin yung kanilang, yung basic lang, yung marksmanship. Yan, good. Yung skills ng marksmanship na makatama dun sa target, may time limit yon. So that whenever na mayroon instances na kailangan nilang maggamit ng firearm, no? So nagiging justified yung pag-use of firearm natin. Doon sa 3 batch na na-handle nyo, ano po yung special dito or kaibahan nitong batch 17? Nakikita ko yung pinupush, no? Kumbaga, sama-sama silang nagtutulak ng bato paket ng bundok. Para sa inyo, ano po yung qualities para maging isang port police? Number 1 na quality ng isang port police is, of course, no, yung tinatawag natin na disiplina. Number 1 talaga yung disiplina. Yung pangalawa is, of course, yung tinatawag natin na adherence to the chain of command. Yung, kumbaga, yung respect to authority. Po. At yung pangatlo is, of course, yung dedication sa duty. Yung free ka doon sa tinatawag na involvement. No? Kasi sa law enforcement, mataas yung invitation ng corruption, something like that. Especially if you are dealing araw-araw sa mga tao, sa pantalan. So yun ang ini-inculcate namin, yung integrity. Yun sa mga balak pumasok ng Port Police, no? Maganda po yung career, no, sa Port Police, no, sa Philippine Port Authority. At mayroon tayong training, no, na itong training na ito ay design doon sa inyo kung paano natin proteksyonan at pangalagaan yung ating mga port facility. Sa ating next episode, kilalanin at kamustahin naman natin ang mga bagong port police na nanguna sa batch 17 Kadasig. Pag-usapan natin ang mga naging karanasan at hamon sa kanilang training.
Dito lang yan sa Port Patrol ni Amad.